Natulog si Palo oh. Uy, mata. Palo. Palo. Nagpa-relax lang siya mga kaprobinsya. Makuyan po tanin mo. Tarong. Oh, ala. Yan lang. Pero mahirap sakyan si Palo mga kaprobinsya. Nahiga na po. Nanuwag. Ano ra? Kuha lang YouTube ana, masuko. Papatay-patay. Okay. Titik. Oh, nan, higda na lang sa mot. Yung, kuha natin ng itlog, lo. Itlog ni mo, lo ba? Lo. Lihim lo. Nagpahikap lang itlog sa Palo, oh. Nagpa-relax lang. Ngayon naman yung isa naming baka malapit ng mga ipalabas namin at hindi na namin ibalik dun sa kulungan. Next month sa katapusan siguro ng Hunyo mga anak na siya. Sana magandang klase yung kanyang anak kasi napakalit lang ng kanyang tiyan. Hindi katulad sa mga baka natin dito na katulad ni Basya, yung pulang ring baka. Pag nasa 5 buwan mula sa pagkasta, malaki na yung mga tiyan nila. Ari butag daw, as patag. Nabdos lagi siya oh. Malalaman natin next month kung anong itsura sa kanyang anak. Pero sa tingin po namin mukhang maliit lang. Nang lanta na din mga kaprobinsya. Ako na kaisa ko lantas yan tutoy. Aris patag diri butang daw dire kay ari man sa permi ibutang nimo. Isugro po kayo ng makahan eh. Ay, ulit pasok dire, gabis pasok dire do. Dulo na sa bitas? Oh, lubi burang butas para siguro. Yan, yung baka natin na malapit ng mga anak. Dukduka ko sa yung pasok daw. Huyak na dili. Oh, gamay ra kay sitian mga kapinsya. Kari-haragi kanin kada ko daw. Hop. Ano na yung didi niya? Murag na ni gatas daw daw. Ayoko pang nungay god. Galit sa akin yung mga baka. Siko sana kung may gatas naman na lumabas sa kanyang didi. Sige, sa Lego King Game di ba? Ito ngayon. Paduuli gito. Papuok yun. Bu. Leo pagani, galit ka na? Unsa naman ang kang? Pag sa iyo mga anak mga kaprobinsya, pakatapang na siguro. Hindi tayo makalapit. Abangan natin next month yung baka na isa. Kung ano yung itsura sa kanyang anak. Nakikita na natin yung lahi ni Bitas. Base po sa structure sa kanyang katawan mga kaprobinsya, hindi naman siya masyadong native. Pero napakaliit lang ng kanyang tiyan. Hindi katulad sa iba nating mga baka na malaki yung tiyan nila. Si Bitas palabasin. Tabangin na dong, kay basig hublag na ron. Hublag agad oh. Grabe si Bitas mga kaprobinsya. Ngunit pisik kay basig bugtahon ako. Ayan si Bitas. Nilabas yung kanyang energy. Parang si Pugi dati mga kaprobinsya.
Ang laki na ng katawan ni Bitas, oh. Talaga na gitag maayo ni Ron, mamugtaw ni Ron. Ang laki na ng kanyang katawan. Si Bitas po yung inasahan namin dito sa pangbayad ng kuryente. Kasi halos kada buwan may nagpakasa sa kanya. At nanghingi kami ng bayad 500. Yung iba nga 1,000 yung bayad sa iba. Si Limer hindi pa natin ginamit sa iba. Personal pa natin nagamit si Limer sa ngayon. Kasi wala pang lahi si Limer dito sa atin. Nagpangus mo. Atos lubi ko itong ubos ng lubi. Kaya si Limer atos babaw. Ang sulit. Are ubos? Ang sulit sa katawan ni Bitas. Grabe. Kung katulad na sa katawan ni Bitas si Limer, katulad kataba, napakalak ni baka na ni Limer. Si Limer dong pagkastula ng tibutan. Kalmador mas Limer na, di man na kuan. Adlok ng Bitas. Hindi pa siya tapos, oh. Baka yun. Relax lang. Si Limer mga kaprobinsya, oh, kalmadong-kalmado lang. Sanay na siya na palaging pinalabas. Hindi siya tumakbo, hindi siya oops. Wala na. Oh, siya wala kagaulag. Hindi po nakakonekta yung tali ni Limer sa ilong. Abot ang ganas Limer dog, di na manungay. Kung si Limer yung tumaba ng husto katulad ni Bitas, tingnan niyo po, oh. Po kayo. Si Bitas, bilog lang yung katawan niya, malapad lang, sulit na sulit. Pero pag nasa insakto edad si Limer, siguro mas malaki pa siya kay Pugi. Hindi pa tapos si Bitas, oh. Gusto niyang tumbahin yung kuan. Niyog. Wow. Grabe. Ang ganda nilang tingnan mga kaprobinsya. Parang alam din niya na walang baka na naglandi. Baliwala lang yan yung baka natin na buntis. Pero pag may naglandi, doon agad siya lumapit sa baka na naglandi mga kaprobinsya. Relax. Relax lang. Mas makapal si Bitas compare kay Limer. Pero mas malaki yung structure sa katawan ni Limer compare kay Bitas. At yung pasong ni Bitas malaki din, pati yung pasong ni Limer. Nakakaaliw po yung mga baka natin. Yung tatlo, hindi muna natin palabasin yan. Kasi andito sa labas si Bitas. Baka makawala si Bitas ba. Napakagwapo na yung katawan ni Bitas mga kaprobinsya. Pero may edad po siya compare kay Limer. Limer batang bata pa. Si Bitas lagpas 2 taon na siya dito sa atin.
At si Limer, 1 taon pa lang. Base po sa ating napapansin, napakabilis lumaki ni Limer. Hybrid po siya, galing siya sa Batangas. At ngayon naman, yung ating mga buntis na baka ang palabasin, si Batang at si Queen Eye. Maka-exercise sila ng konti. Maganda yung panahon ngayon kasi hindi masyadong mainit yung panahon, hindi masakit yung init, at saka walang ulan. So samantalahin namin na palabasin yung mga baka namin dito. Queen Eye, yan, naripasok. Kahit kaunti lang yung kupramil na binigay namin sa kanila, pero mataba pa rin si Queen Eye. Iiwar 4 na buwan pa mula sa pagkasanbitas. Yan, malaki na yung tiyan niya. Halos kasabay po na si Bitang. Si Batang, yan, malaki na yung tiyan. Up. Kaka. Walang pili sa damo. Ha? Kaor yung nuna. Nanglantang nagsugod sa 5 buwan na mula sa pag-iay ni Batang. Excited po tayo sa kanya, mga anak, kasi magandang klase po si Batang at saka yung similya na ginamit, Red Brahman. Si Queen Eye, parang lalaki din. Yan, nagkahugaw na yung mukha ni Queen Eye. Yung isa nating baka, hindi kami sure kung buntis ba yan o hindi. Kaya naigo tato. Padong kay kasi malambo dong. Gasungayay na. Kira Kim. Kaya makabuhi ro usa. Maglisod mo na. Nanonood yun. Lapit yung kabuhi dong. Ilapit namin kay Limer kasi hindi kami sigurado sa baka na ito, mga kapabigsya, kung buntis ba siya or hindi. Nai-ay na po siya. 2 beses na siya nai-ay at 1 beses na siya nakasahan mula sa pag-iay. Nagpas 1 buwan naman, pero nung pinalabas naman siya nung una, mukhang kiyasta na yung kapabaka niya ba? Lumapit agad dun. Paamoy-amoy lang namin sa kay Limer. Ay pagkuan Batang, dadak pa kay isugat tos Batang. Ay, ikot dia dong. Ito pasok ka tunahan. Matugig ta ni Jane. Si Marimar hindi lang namin palabasin. Nakalabas na po siya sa mga nakaraang araw. Pinamoy-amoy din natin siya ni Limer. Maganda tingnan mga kaprobinsya yung puti na baka. Pero pag madumi yung katawan, pangit tudukan na usob dong, kay basa ra ba nang. Mayang pagkadok-dok na pasok ka daw. Siniguro pasok ka na. Kay isog ba na? Kabuhi ba? Wala na pangagi-ikim sa? Galang na sa? Paano na? 5 naman na kabulan si Batang. Si Queen Eye 4. Si Bitang 4. Dali aras panahon. Duwe along maminyo na gani. Si Dudong Ijing, si Dudong na bata, dali aras panahon. Mau siya? Kasi may asawang Dudong Ijing. Ay, apo guli ko. Secret. Susunod na buwan mga kaprobinsya, pag umabot to ng 3 buwan, ipacheck natin siya para sure ball ba, para may peace of mind tayo
Kung siya ay hindi buntis, tapos hindi siya naglandi ulit, ang gagawin natin, patabain, tapos ibinta. Malakas naman silang kumain ng feeds, malakas kumain ng kumpay, madali lang siyang patabain. Relax lang. Kasi nagalang dong si Kuan Batang. Hapit na. 4 na buwan mula ngayon, mga anak na yan. Yung isa rin baka ito na lalaki, magandang klase din itong mga kaprobinsya. Malaki na rin. Hindi muna natin sila palabasin. Dalawa po sila dito na magandang klase. Yung isa na galing sa bakong, Duldul Bako. Ito galing lang to sa Panyabunan. Sinaw na po sa lawas ba? Yung isa dito. Hindi pa natin sila napaliguan. Yung isa matapang. Sa sunod na araw na natin sila palabasin. Yung ating tatong baka. Wala na po tayo mapagtalian sa kaila. 6 po yung mga baka natin na pinalabas. Sa ngayon po yung mga baka natin na andito, bali 10 yung andito. 5 yung lalaki dito, 5 din yung babae. Tapos may 6 dun. Pang-6 yung mga maliliit. So 16 yung mga baka natin na inalagaan namin dito. Tapos yung kalabaw sa ngayon nasa 8. So medyo marami-rami po yung pinapakain natin araw-araw. May mga kalabaw din tayo na pinalagaan at saka baka. Next year, pag manganak yung mga baka natin, kailangan po natin magbawas dito. Kung kumasa na si Limer, pwede natin ibinta si Bitas kasi malaki na siya. Tapos yung 2 dito or yung 3, pwede natin yan ibinta this coming December. Yung 3. Pwede mag-iwan tayo ng isa dyan. So siguro by December hindi bababa sa 3 baka yung maibinta natin. Kasi sa ngayon mga kaprobinsya, bali 4 po sa ating mga baka ang kumpirmado kami na buntis. Si Quinay, si Batang, yung isa nating baka. So, kung sakaling mga anak yung mga baka namin dito ng babae, kailangan natin magbinta. Kasi yung mga anak naman nila yung ipatining natin basta mga magagandang klase. Sila yung alagaan natin. So ganun lang po yung gagawin natin. Parang i-rolling lang natin. Pag may mga lalaking baka tayo dito na medyo magandang klase at maganda i-fattening, pwede ibinta natin yung mga lalaki natin dyan malalaki na. Tapos kung sakaling may magkagusto sa ating mga mga baka natin, tapos may mga materialis na tayo, pwede tayo mag-dispose ng mga maliliit na baka. Basta makumpleto na yung mga materialis natin. Kasi balak po natin dito na magparami ng mga babaeng baka. Kahit umabot sila ng 15 heads or 20 heads na mga babaeng baka na puro quality. Yung mga anak ni Batang, mga anak ni Quinay, mga anak ni Bitang, kung mga babae yung mga anak nila, yun po ang idagdag natin na materialis dito sa ating mga baka. Si Basya at yung pula, hindi pa tayo sigurado sa kanilang mga anak. Yung mga gulay namin mga kaprobinsya, oh. Sitaw. Sa mga nakarang video po natin, marami po yung na-harvest natin ng sitaw. Kailangan pong harvestin palagi yung mga bunga nila para hindi tumigas, para hindi magulang. Kasi pag magulang na, matigas ng kainin. Yung mga okra namin, oh, hindi na namin naubos yung bunga, hindi na harvest. Sunod harvestin naman natin yung bunga sa ating mga sitaw dito. At yung aming mga sili, wow, hindi na namin ito maubos. Yung sili natin na espada, maraming bunga mga kaprobinsya, oh.
Hindi po tayo nag-spray sa ating mga tanim dito. Maganda yung resulta sa ating sili dito na espada. Yung sili natin na kuan, yan o, bell pepper natin. Nag-ihaw tayo ngayon ng 3 piraso. Yung talong namin, ibang klase yung bunga, iba yung rasa sa ating talong. Tingnan niyo po. Yan. Bilog. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng talong. Galing to kay Sir Paul Perez. Yan o. Bilog. At yung mga kalabasa natin, yan o, laki na. Hindi magtagal, nakagulay na kami nito sa aming kalabasa. Basta may mga tanim tayo, wala tayong problema sa ulam. Yan, yung kalabasa natin. Pero yung luya namin dito, hindi pa natanggalan ng damo dahil busy po. Wow, malaki na mga kaprobinsya oh. Ang laki na, pero may tatsa. Napakadali lang lumaki sa ating kalabasa. Pwede na yang tikman, pwede na yang gulayin yung ganyan klase. Ito po oh, malaki na yan. Yan pa dito, marami yung bunga sa ating labasa. Ako kayo, solve na yung pang ulam natin. Yung luya natin mga kaprobinsya oh, parang may sakit, naninilaw yung dahon kahit nalagyan natin yan ng pataba. Tapos dito malaya, hindi tayo sure sa ating luya dito kung ano ang magiging resulta dito. Buhay naman sila pero mukhang may sakit yung luya. Sakit siguro yan na maninilaw yung dahon. Maraming damo, yung damo na pandan. Ito yung mahirap sa luya dito sa amin, kasi yung damo dito pandan. Kung tubo lang yan or mais, hindi na yan magkahabol sa tubo or hindi na yan magkahabol sa mais. Pandan po ang tawag dito sa amin. Ito po, 2 beses na kami nagtanggal ng damo. Maganda sana pag nilagyan to ng tangkay ng niyog. Pero ang balak ko po sa sunod na ito, kung sakaling magtanim tayo ng luya, doon namin itanim sa sako. Kasi may luya kami doon na tinanim sa misitira, fictive, nagkaroon ng maraming laman. Pero sa ganitong sistema, mahirapan tayo sa kakatanggal ng damo. Tapos paglagyan natin ito ng tangkay ng niyog, yung mga niyog namin dito, ubos yan pag kunin namin yan lahat. Tapos dito ilagay sa ating mga luya. Yung mga niyog na yan, hindi yan sa amin. So yan lang po ang balak natin kung sakaling magtanim tayo. Marami tayong sako dyan na bakante, yung nilagyan ng feeds. Linggo-linggo bumili tayo ng feeds. So nakaimbak na yung mga sako. Napapansin ko po, maganda pag nasa sako natin sila itanim, kasi hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng damo. Yan, sweet corn po ito. Tingnan namin kung okay lang mo to. Hindi kami bumili ng binhi. Yung tanim lang namin dito, yung tinanim namin ulit. Try lang namin. Nagkalat yung ating kwan dito, bunga ng ating watermelon. Maraming bunga pero mga maliit lang. Yung bunga naming okra,
Hindi na nakuha lahat oh. Hindi na na-harvest. Ilang sachet lang yung tinanim namin dito. Pero hindi na namin naubos yung bunga. Inihaw. Ihawin natin to para pang ulam. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Bihon na may baboy, gulay na may baboy, at may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Gaya ko gulay bro. Lain to sa rasang talungan. Ako nilabay kay ako tuwa din yung mga talas. Dito ko, muna bunga na. Wala na yung bunga kay yung mo na din gilabay. Ako pinagtago na akong din. Lingin man, akong popo gilabay. Nag-check ko yung muna yung bunga na. Si Dodong at si Koy Koy nagkuha pa daw ng buko. Ayan, ugangan na daw. Ugangan ni Koy Koy. Kabulong kita mo. Nagkalong sa gaspan. Sana sa baw, dulce danaw. Ako sa kapasok. Ang kalabinang tubo dito. Ilan tayo ako ba? Bayo sa kasi. Hindi ka po ako sa rin kuan. Bugyok. Sorry guys. Tuloy ka dito kung tulungan dahil. Nabuluhan akong talog po. Ang nabuluhan. Hindi yung bunga. Huwag nilabay. Baka ganito ang magkahalaga sa akin. Bukol-bukol ba diyan lang. Kaya po malaki ano. Di man siya yan yan. Doon wala ko ba yung kento ko ng atin ko. Idaro ng babos ang tututong dahil daw. Kung magpihat ng kulbinang. May gitam ng daigla. Aman. Dako na sa tampo. Wala mo. Yun akong katakot. Huwag mo na ko lang mo ito. Katong napilan mo, iya pong kasa. Patay rin ako.
Ikabuhit mo na yung malaki kanding. Oh. Kuan. Dali na mo dong. Na. Wala na hadok ng kalong lon. Pwede.